opening an Etsy shop be like day 1 happy to day 7 frustrated? Tara, mag Q&A na lang tayo. Let's start with the question kasi medyo marami tayong question. Isi-share ko ang aking screen. Okay, so welcome po sa ating Etsy Q&A live. At meron tayong 17 questions na nagbigay ng advance question nila. Tapos may nakikita pa ako nagtatanong dito. So uunahin ko po yung mga unang nagtanong 2 days ago. Okay, so si Miss Caril Mendoza nasa day 4 na siya. Paano ba to? Okay. So, ang unang tanong is question po. Nakikita ko kasi may mga title na like Blackpink inspired tapos ilalagay ko yung Blackpink photo sa party digital. Hindi ba ako mababan doon? Yes po, may possibility po na mababan po kayo kung sino po yung nag-post nito. Naka-anonymous member siya, so hindi ko alam kung sino ito. Pero yes, hindi po tayo pwedeng gumamit ng photo, ng word, or phrase na sikat. Pwede nyong i-research sa uspto.gov. So kapag sikat, wag na po nating gamitin sa ating product. So sa USPTO, sinearch ko yung Blackpink. Ayan, nakalagay live. Ang daming mga Blackpink. So, ganito po tumingin kung sa gusto nyong malaman or makasiguro kung copyrighted ba or trademark ang isang salita. Punta kayo dito sa tmsearch.uspto.gov. Tapos punta kayo dito sa trademark search. Tapos i-type nyo yung word. Tapos dito sa right side, i-click nyo yung expert para lumabas lahat nung itong number na ito. So, nandito yung mga classes kung yung trademark na salita ba ito ay for apparel, for stickers, for digital product. So, dito nyo makikita. So, okay, so next question number 2. Question galing kay Venus. Question lang po, bakit po kaya ang iba hindi included ang photos na nasa Canva template na binibenta nila sa Etsy? May reason po ba behind that or hindi lang talaga nila sinasama dahil Pro Elements ginamit nila para walang watermarks sa naka-free Canva na bibili. Tapos, yung second paragraph niya, mga Canva template po halimbawa, ebook, template. Yeah, so nandito na ako nandito ako sa Etsy. So nakikita niyo po yung Etsy. So yung tanong ni Miss Venus, kung bakit daw hindi sinishare nung mga nagbebenta ng mga Canva template sa kanilang Etsy listing yung kanilang picture. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, Miss Venus, ito halimbawa, ito, para mapaliwanag ko mabuti. So, kung ang binibenta nitong seller na ito is yung Canva frames template, ang binibenta lang niya is itong nandito sa left side. Okay? So, itong binibenta lang niya. Pero yung nandito sa right side, example lang niya yan at hindi yan ang marireceive ni customer. Sabi mo dito, bakit sinasabi nila na this is only for presentation? Ito, di ba? Mga Canva template po, halimbawa po, ebook, nilalagay ng iba sa description, hindi daw included ang photos sa template for presentation purposes lang daw po. So, sinasabi yan ng mga Etsy seller kasi nga hindi kasama yon sa binibenta nila. Kaya kailangan nilang i-disclaimer yon para hindi mag-expect si customer na matatanggap din niya itong picture na ito. Yun lang. So, sana nasagot ko yung tanong na yon. Okay? Tapos next question. Hala, late ako, sabi ni Miss Sherry Mar Malate. Okay lang kasi nasa question 3 pa lang kami. Okay, so question number 3. Hello po. Nakapag-open na po ako ng shop ko. Bakit po wala pong 40 free listing? Paano po ang gagawin? Okay, kung gumamit ka ng referral link sa pag-open ng Etsy account mo, dapat meron kang or eligible ka for 40 free listing. Ngayon, hindi agad yan magre-reflect sa inyong account kasi hindi kasama ang Pilipinas sa mga qualified na makakuha ng 40 free listing. But, binibigyan tayo ng mga Etsy agent na ito ng chance na magkaroon ng 40 free listing fees or yung free 40 listing fees
kapag nag-reach out tayo sa kanila. So, yung mga agent na to, manual nila na ina-add sa ating account. So, kailangan tayong mag-reach out sa kanila after na mag-successful na makapag-open tayo ng ating Etsy account. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman yung steps, kung paano mag-reach out sa Etsy support. So, kung member kayo ng ating community na Etsy Filipino community, nandito nakapin po, pinin ko na dito sa taas yung lahat ng pinaka-importanting mga dapat nyong malaman. So, kung may time po kayo, please mag-scroll kayo sa taas. Nandito yung guide na binagay ko sa inyo. Tapos nandito yung ibang courses. Kung gusto nyong kumuha ng course, pakibasa na lang yan. Meron akong shameless plug pala. Mag-commercial break muna tayo. So, meron akong course for POD. Meron akong course for digital product. At dito sa pang-apat, nandito yung step kung saan makikita nyo yung step paano nyo makakontakt si Etsy. So, pakicheck na lang po dyan. Okay, merong request. Okay, may nagre-request to join. Approve na natin yan para makahabol. Okay, so yan makikita nyo yung step. So, step to contact Etsy support para makuha nyo yung inyong 40 free listing. Number 1, go to your shop manager. Number 2, go to help up to number 11. Okay, tapos, yeah. So, hindi ko na ipapakita sa aking Etsy shop. Nandito na lang yung step. Kayo na ang bahalang mag-follow niyang step na yan. Pag nag-reach out kayo kay Etsy support, after nyong masunod itong step na to, sabihin nyo sa kanila na, can I have my 40 free listings? Tapos, ibigay nyo yung link, yung referral link na ginamit ninyo sa kanila. Meron namang ibang agent na tatanungin kayo na ano yung shop nung kaibigan mo. Ano yung Etsy shop nung kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng referral link. May ibang agent na yun ang tinatanong. So, kailangan i-save ninyo yung referral link na ginamit ninyo at tingnan ninyo yung shop nung nagbigay sa inyo nung referral link na yon, just in case maka-encounter kayo ng agent na yun ang tinatanong. Okay? Yun lang. Okay, so next slide. Ito na yung next slide ko. Okay. So question number 4. Okay, galing kay Tonton. Question number 1 ni Tonton ay, question ko po dito, if customer will provide the shipping fee, then sa Printify, babayaran mo lang ang product cost, then mga small fee. Then as na lang din po, paano po i-set up yung shipping profile sa Etsy through Printify. Tapos question number 2, PayPal question. About naman sa PayPal, paano naman lagyan ng funds yung PayPal para daw makapagbayad kay Printify. So mga hindi po nakakaalam, sa Etsy pwede ka magbenta ng physical product, ng digital product, at POD or print on demand. So ang tanong dito sa question number 4, yung tanong ni Tonton ay paano daw i-set up? Tama ba? If customer will provide the shipping fee, then sa Printify, babayaran mo lang ang product cost, then mga small fee. Yung babayaran mo sa Printify is yung cost ng item at saka yung shipping fee. Yung shipping fee na yon, syempre, pagbabayarin mo rin si customer. So, ang ginagawa mo, pagsamahin mo yung cost at saka yung shipping fee, pagkatapos, dagdagan mo ng profit mo, for example, item cost, shipping cost, mag-add ka ng 45% profit or 50% profit. Pagkatapos nun, i-list mo siya sa Etsy mo with the 45% profit or 50% or profit. Ako nga, minsan, ginagawa ko pa siyang 75% profit. Pagkatapos mong i-list yung product mo sa Etsy na dinagdagan mo ng 40% profit up to 75% profit, nung last quarter, believe it or not, up to 75% profit ang dinagdag ko sa POD product ko at may bumibili pa rin. Kasi pag talagang gusto ng customer ang product mo, wala silang pakialam kung mahal ang product mo. Kung wala silang makitang katulad na product mo, bibilhin nila yan. Kung ang tanong mo ay pagbabayarin mo ba si customer ng shipping fee? Of course. Pero kung
gusto mong bigyan yung customer ng free shipping, pwede naman. Pero idagdag mo yung shipping fee na yon doon sa price list mo. So, mukha lang siyang free shipping, pero ang totoo, hindi alam ni customer, kasama na doon sa price list mo. Sa price list mo, tama ba? Price list or listing price, yung iyong shipping fee. Tama, item cost plus shipping cost, yes. Miss Sherry, i-add mo dyan yung 40% profit. Kung magkano ang profit na gusto mong makuha. So, idagdag mo yon. Ako, ginagawa kong up to 75%, but nagbibigay ako ng 50% off para magmukha siyang 50% off. Pero ang totoo, tinaasan ko lang yung price para makapagbigay ako ng discount sa customer. Kasi gusto sa Etsy, gustong-gusto ng mga, kahit hindi lang naman sa Etsy, I think kahit sa ang platform, kahit nga tayo, di ba, pag nakakakita tayo ng 50% off, oh my gosh, syempre yun ang bibilihin natin compared dun sa product na katulad nung gusto mong bilhin pero hindi naka-discount. Diba? So, yun yung isa sa strategy para makakuha tayo ng customer. Taasan natin yung ating price para makapag-discount tayo. Hindi ako nag-o-offer ng free shipping. Lagi akong may shipping fee na $12 for all my POD. Yes. Yung discount mo po nakalagay sa sale, yes. Okay, so question number 5. Ay, wait lang. Yung question number 4 ni Tonton, meron pa siyang pahabol na PayPal question. So, sasagutin ko yan mamaya dito sa dulo kasi nandito yan eh. Meron pa siyang question at meron akong record na video. Okay, question number 5. Galing kay Miss Athena de Maala Tolentino. Number 1, do you include the shipping fee sa pag-price ng POD products nyo? Ayun nga, nasagot ko na yon. So, nasa inyo kung anong strategy ninyo. Pwede nyo include sa price ng POD product ninyo yung shipping fee or pwedeng separate. So ako, ang strategy ko, hindi ako nag-offer ng free shipping sa POD ko kasi parang ang hirap mag-offer ng mababang price sa Etsy kung idadagdag ko pa yung shipping fee sa price tapos mag-offer ako ng free shipping. So ang makikita ni customer medyo malaki, mataas, 'di ba? So doon siya kasi yung iba tumitingin sila doon sa front page na price. Pakita ko nga. Okay. Pakita ko ha. Okay, so tapos na tayo dito sa... Okay, so kung makikita niyo dito, Miss Sherry, ito yung sinasabi ko na 31.50 pero naka 50% off ako. So ang nakikita ng customer, kung nakikita niyo yung aking screen, so $70 ito. Pero since nag-offer ako ng 50% off, naka-cross out yung $70, tapos naka-bold na green itong 31.50. So, yan yung nakikita sa front ng Etsy niyo, di ba? Kapag naglagay kayo ng discount or sale. So, minsan hindi minsan, pero kadalasan, mas nagugustuhan ng mga tao yung may discount na ganyan. So, yung lahat, so, pag-usapan, balik tayo sa POD. So, sa POD, naglalagay ako dito ng discount, tapos yung shipping fee, hindi ko ginagawang free. Dito sa baba, merong shipping fee dito, pero believe it or not, some of the customers hindi tumitingin sa shipping fee dito sa baba. Lalo na kapag gusto nila yung product ninyo at wala silang pakialam kung may shipping fee pa yan, hindi na sila tumitingin kung magkano yung shipping fee. Makikita nila, kasi karamihan ng mga customers, hindi nila alam kung nasaan yung shipping fee. Diba sa listings natin, nasa baba yung shipping fee dito. So, hindi makikita ng customer yung shipping fee hanggat hindi sila nag-i-scroll dito sa baba. May ibang customer, alam nila yung shipping fee nasa baba. Yung mga hindi nakakaalam, ang gagawin nila yan, pag nakita nila na naka-discount, mag-a-add to cart na agad sila dyan. So, hindi ko pala pwedeng i-click yung add to cart kasi sarili ko tong product. So, for example, i-add na nila agad sa cart ang product na ito, tapos doon pa lang nila makikita yung shipping. Okay? So, yung iba naman, kapag hindi nila nakita na, ay, may shipping fee pala, hindi na sila bibili. Yung iba naman, they don't care about the shipping fee, basta gusto nila yung product mo, bibilhin nila. Pero at least, nag-click na sila sa inyong listing, dahil nasilaw sila dun sa 50% off mo. So, yun ang strategy ko.
itinataas ko itina-times 2 ko yung original price para makapag-offer ako ng discount. Okay? Wait lang. Malinaw po ba yun? Hello! Hello po, nasagot ko na yung tanong mo kanina, Sean. Question number... Okay, so yun yung question number 1. Number 2, can you please explain po yung rule ng Printify sa shipping? I saw na first item is $8 ata. Does that differ when the customer orders 2 or 3 items from you? If so, by how much ang difference? So sa first item halimbawa, siguro ang sinasabi mo dito is yung sweater kasi yung depende sa product mo sa POD ang shipping fee. So sa stickers, iba ang shipping fee. Sa mugs, iba yung shipping fee. Merong $6.99 ang shipping fee. Sa sweater, $8.49. So sabi mo dito, I saw na first item is $8. So I think you're looking at sweater or hoodies, $8.49 ang shipping fee. Kapag additional is nag-a-add yata sila between $1.50 to $2 kapag nag-add sila ng dalawa or ng isa. So ibig sabihin kapag bumili sila ng isa, yung customer, ang shipping fee cost sa Printify is $8.49. Kapag nag-add ng isa pang product, bumili ka ng dalawang sweater, I think it's $10 to $10.50. So, it's ranging from $1.50 to $2. Okay? So, i-include mo din yon kapag nag-list ka sa Etsy. So, kapag dalawa ang binili ni customer sa'yo na sweatshirt, either eksakto ang i-add mo na $2 or ako, ang strategy ko, $4 ang ina-add ko. So, sabihin ko na sa inyo yung aking charge sa shipping fee sa sweatshirt is $12 instead of $8.49. So, sa shipping fee pa lang, meron din akong profit. Okay? Tapos, kapag nag-add ng isa pang order si customer, dalawa ang binili niya, sinet ko yung shipping fee ko na mag-add ng $4 for every sweatshirt added sa cart nila. So, kapag tatlo ang pinili na sweatshirt, $12 plus $8 pa. Kasi 'di ba, sabi ko nga pag bawat isang sweater na ina-add nila sa cart nila, additional $4 ang shipping fee ko. So, it seems na malaki, no? Pero kapag nakuha mo na yung kiliti ni customer na alam ko naman na gusto nila yung sweatshirt, it's okay sa kanila mag-spend na ganong money. Kaya dapat talaga mag-product research kayo kung ano talaga yung demand kasi talagang kung may demand ang product ninyo, customer doesn't care na magbayad ng mas mataas na price. Yun lang. So instead na tayo ay magbabaan tayo ng presyo, no, make sure lang na yung product natin is may demand. Natapos ko ba yung question niya? Okay, number 3. Oh, malinaw po ba yon? Number 3 questions ni Miss Athena. Ano pong magandang diskarte sa pag-calculate ng pricing? How much markup is considered profitable? So nasagot ko na yung question na yan kanina na nasa inyo yung iba na 40% profit margin to 45%, up to 50%, up to 75%. Pero yung 75% na yon, mag-o-offer pa kayo ng discount doon. Ngayon, kung ayaw nyo mag-offer ng discount, pwedeng 40 to 50%. Kasi as much as possible, kailangan may tubo kayo na 50%. Ngayon, kung talaga hindi nyo alam yung pricing, mag-spy kayo sa mga competitor ninyo, mag-search kayo sa Etsy, tingnan ninyo, pag-aralan po ninyo kung paano sila mag-pricing. Bukod sa pagtanong-tanong sa mga Facebook group, bumisita rin tayo sa Etsy. Mag-research po tayo doon sa mga product na gusto nating ibenta. So kung gusto ko magbenta ng mugs, pupunta ako sa Etsy, i-research ko yung mga bestsellers sa Etsy pagkatapos ay titingnan ko kung paano yung pag-pricing nila, titingnan ko kung nag-offer pa sila ng free shipping, or kung magkano ba yung shipping nila. Tapos syempre, kung sa tingin niyo lugi kayo, wag ninyong gayahin. Medyo magdagdag kayo ng profit niyo. Titingnan niyo rin sa Printify kung magkano ba yung cost ng mug. Kasi yung iba sa Etsy, mas mababa yung pricing nila. Kasi siguro sarili nilang product at hindi sila dumadaan sa Printify or sa third party printing. Pwede silang makapag-offer ng mas murang price. Yon. Good evening po, Miss Nanita Ayman. Number 4, in the event na may mag-return ng items mo, what is the process? Do you give refunds? Good question po.
ang sagot ko dito is, so yung returns na ito is nasa discretion na po ninyo kung tatanggapin ninyo yung refund. Pero alamin niyo kung anong dahilan ng bakit magre-refund. So magme-message naman sa inyo si Etsy customer kung anong problema niya sa mugs. Halimbawa, basag yung coffee mug na in-order niya sa inyo. Siyempre, magme-message siya sa inyo na siya naman ang magsasabi na I want refund or can I have a replacement. Okay? Kung hindi naman siya nagsabi ng option na gusto niya, at nagreklamo lang siya na dumating yung dumating yung aking coffee mug, basag siya. Tapos, syempre, mag-apologize tayo. Sabihin natin, how can I solve the problem? Would you like a refund or would you like me to replace it? So, wag tayong magtaray sa customer kasi syempre, minsan galit na galit sila, minsan nakakapagsabi sila na hindi maganda sa atin. Wag natin silang patulan, maging professional pa rin tayo. Tapos, mag-apologize tayo, tapos mag-ask tayo kung anong gusto nilang solusyon doon sa problem. So, kung sinabi nilang refund, wala kayong choice kundi refund. Meron namang option, hindi ko papakita dito sa presentation na to kung paano mag-refund. Pero sa susunod siguro na live natin, papakita ko kung paano mag-process ng refund. Pero yun yung mga dahilan kung bakit magre-refund kayo. Or yung replacement naman, kung Printify ang ginamit ninyo at basag yung mug na yon, mag-ask kayo kay customer ng photo. So sabihin nyo sa kanya, can you take a photo of the broken mug? Tapos para makita ninyo kung nagsasabi talaga siya ng totoo. O kung nagsasabi naman ng totoo yung customer na basag talaga, magsasend talaga yan ng picture sa inyo. Para hindi ulit kayo ma-charge na Printify. Kasi syempre kung gusto niya ng replacement, ibig sabihin bibili ba kayo ulit ng mug sa Printify tapos para i-send doon sa customer. Hindi po kayo i-charge ni Printify ulit kung totoong basag ng coffee mug kasi Printify ang nag-ship sa customer at responsibilidad ng Printify yon. So, paano ba nila pinackage yun? Bakit basag? So, ang gagawin nyo lang, mag-chat kayo kay Printify, i-send ninyo yung message ng customer ninyo, tapos isend ninyo yung picture ng basag na coffee mug na yon. Nasubukan ko na rin sa akin nung merong mali doon sa sweatshirt na print ni Printify, nagreklamo sa akin yung customer na kulang ng print. Pero nung yung design ko naman na sinend ko kay Printify is kompleto naman ako ng kasi double check ko naman yung design ko na sinend ko kay Printify. Tapos sinabi ko kay Printify support na yung customer ko nagrereklamo, kulang daw po yung print. So hindi na ako pinahirapan ni Printify. Actually mas madaling kausap ang mga Printify support kaysa sa Etsy support. Sa totoo lang. Yung sa Etsy support, ang dami pang tanong Kay Printify, tinanong lang niya kung anong order number, tinanong lang niya kung anong problema, tapos sinend ko lang yung picture, tapos yun na. Sabi nila, don't worry, we will replace the sweatshirt, you don't have to pay anything. So, free of charge. So, wag kayo masyadong maglala kung meron kayong nagre-reklamong customer na honest. Na meron namang ibang customer na nagsisinungaling na gusto lang makakuha ng libre. Maraming pagkakataon na nagsasabi sa akin na hindi niya gusto yung pagkakadesign or kulang yung ganito, kulang yung ganyan. Pero pag nag-ask ako ng, can I have a photo? Can you please send me a photo of the item so I know how to solve the problem? Pag hindi na sila nag-respond, tapos wala na, ibig sabihin nagsisinungaling yon. Ang dami kong customer na pag nag-ask ako ng photo, hindi na sila nagre-respond. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay mga nagsisinungaling, gusto lang makalibre. So, yon. Number 1 tip ko sa inyo, mag-ask kayo ng picture. Tapos nga pala, ang isa sa ko dyan, kung talagang nasa business kayo, customer is always right, sabi nga ni Miss Emeline Manzano, wag na tayo makipag-argue sa customer, na kung talagang refund ang gusto nila, we really have to give them back yung kanilang money. Mag-refund tayo. Kaysa sa mag-leave sila ng review sa atin. Kasi yung mga yan, kapag pinahirapan pa natin sila, nag-leave sila ng bad review sa atin. Basta wag kayong matakot na magbigay ng refund. Kung talagang makulit yung customer, tapos compared na lang doon sa 10 naman ang masayang customer ninyo, tapos yung nag-iisang customer ninyo na hindi masaya, hayaan nyo na yung nag-iisang yun. Marami naman kayong ibang masayang customer. So,
marami ding sa inyong darating na mga na magandang customer, basta maging lang tayo, maging friendly at saka professional. Okay? Huwag kayong manghinayang dun sa iisang, halimbawa, $30 lang yan. Okay lang $30 mawala sa'yo. Meron ka namang $300 or $3,000. Diba? Yun. Anong marerecommend mo na keyword research tool? eRank, Everbee, Marmalade, or Etsy Hunt? Anong the best sa feel mo? Hehe, thank you so much. Ang marerecommend ko na actually, lahat yan maganda. Pero sa mga nag-uumpisa pa lang, eRank, kasi yun ang mura, di ba? Ang maire-recommend ko sa iyo is kung ano yung kaya ng budget mo. So, kung kaya mo yung Everbee, mag-Everbee ka. But sa tingin ko, kahit eRank lang pwede na eh. At saka alam nyo ba mga beshi, hindi ako gumamit ng any paid keyword tool until last year. 2023 lang ako gumamit ng mga paid tool na to kasi I want to see the numbers kasi gusto kong magturo. Pero nung ako nag-uumpisa, hindi ako dumepende sa mga keyword tool na to. Bakit? Kasi sa ilang taon na pagbebenta ko kay Etsy, parang nasanay na yung brain ko, na primed na yung brain ko na kung ano yung mabenta. Marunong na akong mag-spy sa kung anong trending sa social media, meeting ako sa Pinterest, sa Instagram, at saka Facebook, kung ano yung, lalo na sa Instagram, kung ano yung mga nagtitrending. Tapos, sa Etsy mismo, doon ako tumitingin kung anong trending gamit yung Etsy mismo. So, kung napanood nyo yung mga last na live ko, pinakita ko kung paano mag-search ng bestseller kay Etsy. Tapos, finifilter ko lang siya sa bestseller. Ini-spy ko lang yung mga ginagamit na sa title, yung seller na yon. Tapos, kung ano yung ginagamit niyang tag sa baba. So, kung ipapakita ko sa inyo, halimbawa ito, makikita nyo dito sa baba, yung tags na ginamit ko. Dito. Yan yung mga tags na ginamit ko. Tapos ito naman yung mga searches na sinasuggest ni Etsy. So, this combined with my tags, pwede kayong magkaroon ng idea kung ano ang mga tags na pwede nyo gamitin sa inyong listing. So, ulitin ko, hindi ako gumamit ng paid tools noon. So, kayo rin, kung wala kayong budget pambili, punta lang kayo dito. Isipin nyo muna kung ano yung product na gusto nyo ibenta. Halimbawa, gusto nyo bang magbenta ng sweatshirt? Pag-type kayo dito ng sweatshirt, pagkatapos, filter nyo siya ng bestseller. Tapos, pag nakita nyo yung bestseller nyo, no? Wait, show research. Tapos, yun nga, kung alam nyo kung paano maghanap ng bestseller, click nyo yung filter, punta kayo filter, tapos punta kayo sa star seller, tapos i-type nyo dito yung best, palitan nyo yung star ng best, tapos lalabas lahat dito yung bestseller. So, pag nakita niyo yung mga lahat ng bestseller dyan, i-click nyo yan, pagkatapos, pag-aralan niyo yung kanyang, tawag dito, yung kanyang title, tapos punta kayo sa baba para makita niyo yung tags na kanyang ginamit dito sa baba at saka yung sinasuggest sa inyo ni Etsy. So, ito yung mga tags na pwede mong gamitin. So, kahit wala ka ng keyword tool, makakagawa ka ng isang product na base sa bestseller. Okay? So, yung iba kasi masyadong dumidepende sa paid keyword tool na to, na akala nila kailangan meron kayong mga paid keyword tool. Ang suggestion ko pag nag-uumpisa kayo, masanay kayo na gumamit ng manual. Kung paanong, yung ginawa ko ngayon, ito yung manual na pagre-research kung paano makakita ng bestseller, paano mag-title, paano maghanap ng tag, paano gumamit ng tags. Kasi kung araw-araw na ginagawa nyo itong manual, yung brain niyo at masasanay na ganito ang gawin instead of depending too much sa mga paid keyword tool na to. You can do it manually. Maglaan lang kayo ng time, 'di ba? So kung nakikita natin bestseller 'yan, i-open nyo lahat 'yan. Pagkatapos isa-isahin nyo, i-spy nyo. You don't have to rely sa mga paid keyword tools na 'yan. Yun lang ang advice ko. Yung iba hindi mag-agree sa akin. Sasabihin ng iba, di mabagal ang progress. Oo nga, mabagal ang progress. Pero masasana yung utak mo sa ganong pag-keyword research. Masasana yung utak mo na hindi dumepende sa mga keyword tool na ito. So, yun lang yung aking tips or suggestions. Okay? Okay pa ba tayo?
Okay, next. Okay. O, nandyan pa po ba kayo? Comment. Question number 7. Okay, hello. Pag-comment po kung nandyan pa kayo. Inom lang ako ng water. Hello, pasensya na, nawala ako. Okay. Kumuha ako ng tubig. Madali akong mag-dry yung throat kasi dito sa Alaska, napaka-dry ng weather palagi, lalo na kapag negative 30 at negative 38 degree Fahrenheit dito, kaya super dry. But anyway, okay, next, number 7. Kapag ready to print po, binibenta ninyo, yung design nyo po sakop yung buong paper or naglalagay po kayo ng konting border? Ito yung ano, ang tinatanong dito ni Sir Zeo is digital product, printables. Kung digital product yan, na si customer mismo ang magpiprint, naglalagay ako ng 1 inch. Naglalagay ako ng 1 inch sa left and right, top and bottom. Stop share ko muna. Okay, so nakikita nyo po yung aking, yan pala. Nakikita nyo to? Nakikita nyo yung may hawak kong frame? Okay, pa-comment if nakikita nyo tong frame. Okay. Parang ang bagal nilang sumagot. Hello? Okay. So, okay. Parang, ano ba yan? Nawawala. Ayan. So, kapag gumagawa ako ng design, lagi kong tinetest sa sarili kong printer. Kung maganda yung pagkakaprint at malinaw at hindi siya tabingi, tinetest ko rin siya. So, ang suggestion ko rin sa inyo, kung magbebenta kayo ng katulad nito na parang printable wall art or printable na pang frame, i-test niyo sa printer niyo. Okay, so nung tinest ko to, okay lang. Masyadong mataas dito, tapos meron akong frame kasi 'di ba yung frame natin meron niyang parang 1/2 na minsan kapag yung print natin is masyadong tawag doon, masyadong sagad sa margin niya sa left and right, top and bottom, minsan natatakpan na kapag nilagay natin sa ating picture frame. So nung sa sample na ito, nung printin ko ito, medyo natatakpan itong sa taas. Kaya in-adjust ko siya sa Canva, in-adjust ko yung size, tapos printin ko uli, tapos okay na siya. Okay? Yan. So actually medyo dapat medyo masyadong mataas pa nga dito, okay? So yun ang sagot ko na so 1 inch ang nilalagay kong allowance. Okay, question number 8. Hi po, paano po mag-generate ng 40 free listing link pag nakagawa na po ng account na i-share po sa iba? Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, kapag gumamit tayo ng referral link ng iba at nakapag-open na tayo ng shop, tayo rin, pwede na rin tayong mag-offer ng ating referral link na isend natin sa iba o sa kaibigan natin na kapag ginamit nila, tayo rin ay magkakaroon ng 40 free listing. So pareho kayo, ikaw at saka yung binigyan mo ng referral link, pareho kayong magkakaroon ng 40 free listings. Kaya lang, pareho kayo na mag-reach out din kay Etsy. Kasi sa experience ko, may gumamit na 2 ng referral link ko. So nagkaroon na raw sila ng 40 free listing. Pero nung chinek ko yung sa akin, hindi nag-reflect. So nag-reach out ako kay Etsy support. Sinabi ko na bakit wala akong 40 free listing. Yung 2 kakilala ko na gumamit, meron na silang shop, tapos meron na silang 40 free listing. So, yung agent na yon, tinanong lang niya kung ano ang shop name nung 2 tao na ito na gumamit ng link ko. Tapos, since alam ko kung ano yung shop name nila, kasi nagsesend naman ng email sa'yo si Etsy, di ba? Kasi kapag may gumamit ng referral link mo, mag-i-email sa'yo si Etsy at doon sa email na yon, sinasabi niya kung sino yung mga shop na gumamit ng link mo. So, pwede mong gamitin yon as a proof na ito yung proof ko, yung email ko, screenshot mo yung email na yon. Kung hindi maniwala yung Etsy agent na yon, screenshot mo yung email, isend mo sa kanila yung mga shop name ng mga tao na gumamit ng referral link mo. Tapos, nung sinabi ko yon, sinend ko yung email, yung screenshot ng email, biglang after maybe a few seconds,
kausap ko pa yung chat support na yon, tiningnan ko, nag-reflect na. So, mabait naman yung mga Etsy agent na to. Basta, i-ready nyo lang yung proof ninyo. Okay? Or screenshot. So, yun. Tapos, ang tanong niya dito, paano mag-generate? So, paano mag-generate? Make sure nakalagin kayo sa Etsy ninyo. Tapos, punta kayo sa Google, i-type ninyo yung Etsy 40 free listings. Tapos, mag-a-appear ito. Yan. Yung because your friends just happen to be the most creative people ever. For every friend that opens a shop on Etsy, we will give you both 40 free listings. Tapos, dito sa baba, makikita ninyo yung inyong referral link. Okay, nakalagay dito, share your link now to start reaping the rewards. So, i-copy-paste nyo yan, tapos isa nyo sa kanila, or ilagay nyo dito yung email nila, tapos invite now. Tapos, marireceive nila sa email nila yung invitation for them to open an Etsy shop. So, at huwag kayong ma-alarm kapag every time na mag-click kayo ng Etsy referral link, mag-iiba yung code ninyo. So, kasi sa akin, nung tinetest ko yung link ko, tapos panay ang check ko ng aking link, napapansin ko iba-iba yung code na binibigay sa akin ni Etsy. Okay lang yan. Lahat ng link na na-generate ninyo dito sa section na ito ay na gumagana. Okay? So kahit anong link ang isend mo kay sa kaibigan mo o sa kakilala mo or sa mga Etsy group na naghahanap ng link, pwede mo itong ibigay. Okay? Tapos kapag may gumamit ng iyong referral link, makaka-receive ka naman ng email. Okay, manonotify ka. Okay, so alam mo kung sino yung mga gumamit ng iyong referral link. Okay, question number 9, kapag po ba paiba-iba ng niche sa Etsy sa isang shop, posible ba din po ba na ma-recommend ni Etsy sa mga buyers? Yes po, okay lang na paiba-iba ka ng niche kasi ang hindi naman per shop ang algorithm ni Etsy. Ang algorithm ni Etsy is per product. So, merong magdi-disagree sa akin dito. Sabi nila, kailangan pare-pareho ang niche mo. Kailangan kapag coffee mug lang lahat. Kapag digital product, dapat digital product. Hindi po. Kasi yung SEO ni Etsy is depende sa product mismo. Hindi dun sa buong shop. Lalo na sa mga nag-uumpisa. Siyempre, nag-uumpisa ka pa lang. Hindi mo alam kung ano talaga yung gusto mong gawin. Hindi mo alam kung ano pa yung eksaktong product na gusto mong ibenta, di ba? So, pwede ngayon, gusto mo sweatshirt, POD. Tapos, next month, ayaw mo pala ng sweatshirt, gusto mo digital product na lang. Pwede mo namang ibahin yung shop mo at gawin mo siyang digital product na lang. Question number 10, sis, paano ko malalaman if copyrighted or ayos lang na gamitin yung phrase na yon galing sa ChatGPT? Ay na, sagot ko na pala ito. So, tingnan nyo lang doon sa uspto.gov. Doon nyo makikita kung copyrighted or hindi. Question number 11, gagawa pa lang po ako ng shop ko. Need po ba ito talaga? Wala pa kasi akong nagawang. Ang tinatanong dito ni sister is, nung gumagawa sa ng shop niya, nag-appear itong create a listing. Tapos nagtaka siya, nagulat siya na, ay, kailangan daw pa ba talaga yon na gumawa agad ng listing? Opo, sa mga newbie dito at nag-i-start pa lang mag-open ng shop, required po talaga na gumawa kayo ng isang listing. Kasama yan, I think nasa step ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps. Merong 6 steps sa pag-open ng Etsy shop. Yung step number 3 is kailangan maggawa ka ng listing mo. So, kailangan meron ka ng naka-reading product. So, bago ka palang mag-umpisa ng pag-register, gumawa ka na ng product mo. Okay? Para pagdating sa pag-open mo ng Etsy shop, tuloy-tuloy na yung process. Question 12, may idea ka po paano mag-target ng US buyers po? So, ang tanong dito ni Sean, ang Etsy po is international. Marireach mo kung digital seller ka or POD or print-on-demand seller ka, marireach mo ang international buyers kasama ang US. Okay? Okay. Tapos question number 3. Actually, hindi to question. Napaka-importante ito na gusto kong malaman ng lahat. Na kasi merong gumamit ng salitang Etsy sa email nila. Ginamitan nila ng Etsy. Etsy. Halimbawa, .etsy. Halimbawa, sabihin natin flower.etsy or flower_etsy.
clipart@gmail.com or halimbawa clipart.etsy@gmail.com. Hindi po pwede yon. Hindi nyo po pwedeng gamitin ng Etsy sa inyong email. Pero kung gagamitin niyo yung Etsy pero nakakabit naman sa flower, so parang nagmukha siyang floweretsy, walang dot, walang underscore, magkasama, kahit may Etsy doon sa loob ng salitang yun, okay lang yun kasi hindi naman siya bukang Etsy. Huwag na natin gamitin yung Etsy sa inyong email po. Okay? Question number 14. Bakit po madami pa din ang nag-PPOD kahit mas magastos ito kay digital product? Kasi po, mas mataas ang profit margin kapag print on demand. Kasi sa digital product, since marami ang nagbebenta ng mga digital product, yung iba, nagbababaan sila ng price. Sa POD po, yung iba, for some reason, lahat ng karamihan ng nakikita ko, hindi sila nagbababaan, kundi pare-pareho sila ng price. Ang labanan lang, pagandahan ng SEO at pagandahan ng design. Pero yung price, hindi sila naglalabanan ng pababaan. Pero sa digital, ang napapansin ko, ang labanan is pababaan ng price. So, kaya gusto ko rin ng POD kasi mas mataas ang profit. Number 16, sa GCash po, sa GCash ayaw malink ng PayPal. Ato si Tonton ulit. Ang tanong niya, kung paano daw i-link ang GCash sa PayPal. So, since wala ako sa Pilipinas, hindi ko alam kung paano i-link ang GCash sa PayPal. Okay? Yon. Pero masasagot ko yan, yung paano maglagay ng fund. Kasi may tanong dito si Tonton, tinanong niya sa akin kung paano maglagay ng fund sa Printify gamit ang PayPal. Pero, yung PayPal niya, yung fund doon galing sa GCash. Hindi ko alam kung paano yung process. I-Google mo na lang or i-YouTube mo na lang kung paano maglagay ng GCash fund, maglagay ng fund from GCash to PayPal. Pero ito ang sagot ko sa iyo, ni-record ko na kanina, kung paano maglagay ng fund from PayPal to Printify. Ni-record ko siya kasi merong mga personal information na ayaw kong makita ninyo. So, i-click ko siya at panoorin natin. So, dito sa loob ng inyong Printify, dito sa left side, makikita ninyo yung pangalan ng, dito sa left side, makikita ninyo yung shop name nyo, yung dashboard, catalog, my product, orders, and wallet. Pipiliin niyo yung wallet. Click nyo yung payments. Tapos makikita ninyo yung option dito kung saan pwede kayong mag-manually na maglagay ng balance kay Printify. So, tinatawag yon na Printify balance. Pwede naman na credit card ang gamitin nyo na pambayad. Kung may credit card kayo, kung wala naman kayong credit card, pwede naman yung debit card. Kung wala kayong debit card, pwede naman yung PayPal. So, dito, mag-a-appear yung balance kung meron pa kayong balance. Ako, wala na akong balance dito. So, maglalagay ako. So, pipiliin ko PayPal kung gusto ko ng PayPal. Tapos, bibigyan kayo ni Printify ng option kung gusto nyo $25, $50, $100, or dito sa space na to, pwedeng manually, lagyan nyo 200, or kung gusto nyo 150, or gusto nyo 300, depende kung palagi kayong may order. Tapos pag click nyo ng continue, lalabas yung option kung saan magla-login kayo sa inyong PayPal account. Ngayon, hindi ako magla-login ngayon. Pinapakita ko lang yung simple steps. Ngayon, kapag nakalagin na kayo kay PayPal, lalabas syempre yung option kung ano yung gusto nyong gamitin na pangbayad sa Printify. So, di ba sa PayPal natin, mayroong mga nakakabit na either yung bank account natin, yung debit card natin, or yung GCash natin. Ngayon, I don't know how to connect GCash to PayPal since I'm here in the US. I don't know the process. So, ito lang yung maipapaliwanag ko is yung from PayPal to Printify. But, dun sa tanong ni Tonton na GCash to PayPal, do your own research. More questions from the group. May question pa dito.
May nakita akong tanong kanina eh. Ayun, sabi ni Sherry, sabi niya, Moms, do you recommend Creative Fabrica sa paggawa ng POD products? Sorry, di ko na-i-comment sa post questions ko. Okay lang. Okay naman yung Creative Fabrica. Hindi ako gumagamit ng Creative Fabrica kasi ang ginagamit ko is original design ko from Midjourney at kinocombine ko siya sa ibang elements sa Canva. Pero yung Creative Fabrica, yes, pwede kayong gumamit ng any ng any elements doon basta may nakalagay na for commercial use or for POD use. Kasi 'di ba meron dong nakalagay sa baba kung pwede nyo gamitin for commercial use or POD. So yes, basta i-double check lang ninyo bago nyo gamitin sa design niyo sa POD. So I think yun lang, yung ginamit ko pala na o yung sinend ko sa inyo na mga holiday guide. So kung wala kayong ng tanong, i-explain ko lang saglit itong guide na binigay ko sa inyo. Makapag-ready kayo ng inyong product. So halimbawa ngayon darating ang Easter. Nakikita nyo March 31 ang Easter. Dapat ngayon pa lang nagre-ready na kayo kung ano ang pwede nyo may offer na digital product or print-on-demand product for Easter. Tapos makikita nyo dito sa March 29, Good Friday, March 19, first day of spring. So ano yung mai-offer ninyo na product? Ngayon, kung wala kayong idea, pwede kayong pumunta sa Etsy mismo. Ma-type ninyo yung first day of spring. Tapos tingnan ninyo kung ano yung mag-a-appear doon para makakuha kayo ng idea. Okay, tapos May 5, 5 de Mayo, i-search niyo sa Google, i-search niyo sa Amazon, i-search niyo sa Etsy kung ano yung pwedeng product na pwedeng ibenta or kung ano yung mga binibenta ng mga tao. So kung wala kayong makuhang idea sa Etsy, pwede kayong pumunta sa Amazon. Doon kayo makakakuha din ng idea kung ano yung mga bestseller at kung ano yung binibenta nila na may kinalaman dito sa mga occasion na sinabi ko sa inyo. So, itong cheat sheet na ito is para sa inyo para maging updated kayo doon sa mga date na importante dito sa US na ginagamit ko para malaman ko kung ano yung susunod na product or design na gagawin ko. Parang it's a reminder yung mga date. So, ang pinaka-importante na malaking okasyon na darating na dapat yung paghandaan ay ang Mother's Day. So, ang Mother's Day is sa May 12 na. So, yun ang parang pinaka-second best na occasion bukod sa Christmas. So, number 1 is Christmas, number 2 is Mother's Day. So, sabi mo, nag-try po ako mag-add ng products, kaso di ako makapag-upload ng picture and files dahil malaki daw po ang files. 20 megabytes lang daw ang need, pero nasa 100 megabytes plus ang file ko. May ways po ba paano makapag-upload? Same sa pictures for products po. Thanks. So, yes. Kasi diba sa digital file, pwede kang mag-add ng 5. So, ang bawat file, pwedeng umabot ng 20 megabytes. So, yung 5 yon, 20 times 5, equivalent or equals to 100 megabytes. Ngayon, ang gagawin mo, kapag hindi kasya, gumawa ka ng isang PDF file, gawin mo sa Canva, tapos doon mo i-add yung link ng product mo. So, i-save mo siya sa Google Drive or pwede mo siyang i-zip file. Tapos, i-add mo sa Canva mo. So, katulad nito, halimbawa, nakashare pa ba ako? Yan, okay? Nakikita niyo po yan, Miss Carol Mendoza, nasa screen ko. Nakalagay, Q17 more questions from the group. Say yes kung nakikita mo tong screen ko ngayon na Q17 more questions from the group. Okay, so ganito. So kung malaki yung file ng product mo, yes, thank you Brian. I-save mo siya sa zip file or i-save mo siya sa Dropbox mo, yung file mo, kung ano man yung product mo, or i-save mo siya sa Google Drive. Ngayon, kunin mo yung link ng iyong Google Drive or yung link ng iyong zip file. So, halimbawa ako, kukunin ko yung link ng video kanina. So, stop ko muna yung screen, kukunin ko yung link ng aking video presentation, tapos ikakabit ko dito sa picture na ito. So, let's say na yung link na kukunin ko is link ng product na ibibenta ko sa Etsy. Tapos, ikakabit ko dito para maging hyperlink
dito sa picture na ito. Tapos itong picture na ito, na inedit ko sa Canva, ay yun ang isesend ko kay Etsy. Okay? So, kunin ko yung link. Stop ko muna yung sharing. Sandali lang. Okay? So, kunin ko yung copy link. Ayan. So, kinopy ko yung link nung video presentation, nung PayPal balance kanina. So, let's say, Miss Carol, na gumawa ka ng graphics sa Canva, pwede mang lagyan mo na access your file here. Ganyan. So, delete natin yan. So, let's say, thank you. So, ayan, sabi natin yan, thank you, no? Halimbawa lang, ha? Halimbawa, ito yung isi-send mo sa customer. Exclamation point. Access your file here. Tapos, itong access your file here, right-click ko siya. Okay? Pinutin mo yung link. Tapos, doon mo i-add, i-copy-paste mo yung link ng iyong product. Enter. Done. Tapos, yan. Nag-appear yung underline sa baba. So, clickable na yan. Pag click yan ni customer, mag-a-appear na yung product mo. Okay? So, i-test natin kung mag-work. I-click ko to. Yan, yung link. Yan. So, nag-appear itong video na gusto kong isend kay customer. So, yun. Ngayon, i-close ko na to, ha? Okay. So, ngayon, i-save mo itong infographics na ito, or ano ba nang tawag dito? Itong Canva graphics na ito, ito yung i-save mo sa iyong desktop, at ito yung i-upload mo sa iyong Etsy. Yeah. So, yun. Para kung malaki yung file mo, dito lang siya sa link. So, yun yung paraan ng iba kung paano makapag-send ng malaking file sa Etsy. Kasi 'di ba maximum ang file niya is 100 megabytes lang. So, yun lang. So, I think that's it, Pansit. Thank you so much sa pag-attend ng live. Umabot na naman tayo ng kung wala na kayong katanong, good night na, at magpahinga na tayong lahat. At thank you so much sa pag-attend. At doon sa mga bagong pasok sa group since yesterday at saka the other day, yung mga nabigyan ng guide at nag-subscribe sa YouTube channel ko. Thank you so much po doon sa mga nag-subscribe. Thank you so much, at saka baka after March o starting April, mag-start na rin akong maggawa ng Q&A live every weekend. I will try. So, yun lang. Thank you so much. At saka huwag kayong mahiyang mag-post ng tanong or questions doon sa loob ng ating Facebook group, para hindi lang ako ang pwedeng makasagot, or hindi lang iisang tao ang mapakinabang ng sagot doon sa tanong na yun, kundi para lahat makabasa. Para hindi isa-isa nagme-message sa akin, kasi ang dami-dami nagme-message sa akin sa private message. Nahihirapan akong isa-isahin kayo. I prefer talaga na doon na lang kayo sa group mag-post, sa private group natin na Etsy Filipino Community. Bye! Thank you so much. Bye!